cheap to avoid judgment, diba? So, yan yung ating pag-uusapan. Katwiran, ang katwiran. O sa ibang salita, hindi lamang katwiran yan, kundi ang pag-aaring ganap. Diba? Sa old Tagalog na Biblia natin. Yan yung isang ano niya, yan yung isang pagbanggit niya diyan. Yung ang pag-aaring ganap ay ano ba 'yun? Sorry, meron lang akong inaayos po. Yan, okay. So righteousness, man's bargaining chip to avoid judgment. Yung katwiran. Ano ba yung katwiran at bakit ito mahalaga para magkaroon tayo ng kaligtasan at hindi tayo makatanggap ng paghatol. Okay, so um, pag-uusapan natin dito yung ano ba yung katwiran na nararapat para yung salvation ay mapasa atin. Ito ba yung katwiran na ating ginagawa lang, 'di ba, yung works or good works, um, o ano ba siya? So pag-uusapan natin dito si Lot kasi tinawag siyang matuwid ng Bible at isa siya sa mga ano, isa siya sa tinatawag na matuwid sa scriptures. Pero um, yung katwiran niya ay yung katwiran niya ay yun yung ibinargain ni Abraham. Okay, bago i-judge yung Sodom at Gomorrah at mamatay masira lahat yung city. Okay, at taga doon si Lot. Si Abraham ay nakiusap sa Panginoon tungkol sa mga matutuwid. Okay, so pag-uusapan natin 'yan. Pero um, na tila baga pumayag yung Panginoon na kung may matuwid ay hindi niya hahatulan. O yun ba talaga yung ibig sabihin ng kanilang discussion? So yun po yung ating pag-uusapan. Mahalaga na mapakinggan natin ito, mahalaga na matalakay natin siya para makita natin paano tayo tumanggap ng katwiran at anong uri ng katwiran nito para sa ating kaligtasan at paano natin siya may pagpapatuloy. Pwede ba siyang mawala? Pwede ba tayong matanggal dito sa katwiran na ito? At um, pwede ba tayong magpatuloy? Ito yung ating pag-uusapan para ang ating kaligtasan ay magpatuloy din. So, walang suhol na pwede tayong maibigay sa Diyos para sa kaligtasan natin. Kasi parang yun yung ibig sabihin ng bargaining chip, di ba? Yung parang ano yung pwede mong maibigay o asset, di ba, para manalo ka or somehow parang ganun yung magkaroon ka ng advantage sa isang banda. So yan po yung ating pag-uusapan dito sa discussion na to. So umpisa natin yung discussion sa Genesis 18 verses 23 to 24. Dito ay bumisita yung Panginoon kay Abraham at nakipag-usap siya kay Abraham. At sinabi niya kay Abraham kung ano yung kanyang intensyon. Bakit siya dumating sa lugar nila at sinabi nga niya na siya ay papunta sa Sodoma upang ito ay i-judge. Pero may dalawa siyang kasamang angel. Okay? At nagpapakita yung angel at yung Panginoon sa kanya dito. At tila baga ito yung hindi lamang pagpapakita ng Panginoon kundi yung Panginoong Jesus mismo yung nagpakita sa kanya dito. At ito yung tinatawag na Christophany o pagpapakita ni Kristo bago siya ipanganak bilang tao ni Maria. So, isang topic 'yan na pwede nating pag-usapan sa mga susunod na mga panahon. Pero lumapit si Abraham sa Panginoon, sabi niya dito at nagtanong. So si Abraham ay nagtanong sa Panginoon, lilipulin niyo po ba ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan? Kung meron po kayang 50 matuwid sa lungsod na yan, lilipulin niyo pa rin po ba ang buong lungsod? Hindi niyo po ba kakahabagan ang lungsod dahil sa 50 matuwid na tao? So ito yung kanyang bargaining discussion kay God. Siyempre kasi alam niya na nandun yung kanyang nandun yung kanyang pamangkin na si Lot at yung pamilya ni Lot at yung mga kasamahan niya kung sakali. So nandun lahat yung mga alila niya. At ito yung mabuti dito sa sagad na meron tayo. Kasi dito sa pakikipag-usap sa kanya ni Abraham, makikita natin na pwede kang makipag-usap sa Panginoon. Pwedeng
pwede kang hindi makikipagtalo, pero pwede kang makipag-reason out, pwede kang, ah, makipag-discuss sa kanya, makipagdiskusyon, hindi makipagdebate, 'di ba? At pwede mong sabihin kung ano yung saloobin mo dito sa God na meron tayo. Ito yung, ito yung isang bagay na hindi natin tini-take advantage. Kasi pinapayagan tayo ng Panginoon, hindi to question kung ano yung kanyang kalooban, pero kundi ano yung, um, ipaliwanag sa kanya kung ano yung sa palagay natin, ipaliwanag sa kanya kung ano yung saloobin natin at pinapayagan niya tayo. Isa ito sa mga, bahagi sa Bible na, makikita mo yung tao na nakikipagdiskusyon sa God. At gano'n nga yung sinabi ni Abraham, kung lilipulin mo yung lugar ng Sodoma, okay, di paano yun, pati yung mga matutuwid, mapupuksa sila, di ba? At papayagan mo ba yon? Eh paano kapag merong 50 na matuwid, di ba? Yun yung sinabi niya. Ah, iyo bang sisirain yung lugar, lilipulin mo ba yung mga tao? Okay, so mahalagang maintindihan natin siya. Ano ang kahalagahan ng matuwid, di ba, sa isang lugar? Sa verse 25, hindi po kapanipaniwala na lilipulin ninyo ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan, sabi niya. Kasi parang wala sa nature mo yun, na gawin mo yan, di ba? Na magkasama yung matuwid at makasalanan, nalilipunin mo silang pareho. Hindi po maaaring pare-pareho ang pakikitungo nyo sa kanila, di ba? Kayo po ba na humahatol sa buong mundo, hindi po ba dapat gawin ninyo kung ano ang tama? Para naman sinasabi ni Abraham dito, siyempre gagawin mo yung tama, Lord. At siyempre hindi siya makatwiran na pareho lilipulin mo sila, di ba? Paano kapag mayroong 50? Hindi tama na pati yung 50 masasabit, madadamay. So verse 26, sumagot ang Panginoon, di ba, si Yahweh, kung may makita akong 50 na matuwid sa Sodom, hindi ko lilipulin. Excuse me, yung buong lungsod. Dahil sa kanila, alang-alang sa kanila. So, nandito yung habag, nandito yung awa ng Panginoon. Kasi sabi niya, para sa kapakanan, alang-alang dun sa mga matutuwid, hindi ko lilipulin yung lugar. So, hindi dahil ang kaligtasan ay dahil sa mga tao na matuwid, kundi yung Panginoon pa din yung nagbigay ng kaligtasan sa kanila. At isinaalang-alang lang niya, 'di ba? Kasi concerned siya na hindi madamay yung mga matuwid sa kanyang paghatol. At palaging ganoon, ang mga matutuwid ay hindi hahatulan, 'di ba? So 50 hanggang sa nagkaroon ng lakas ng loob si Abraham. Sabi niya, paano kapag may 40 na matuwid? Paano kapag may 30? Paano kapag may 20? Hanggang sa paano kapag may 10? Sabi ng Panginoon sa kanya sa dulo ng chapter 18, oo, dahil sa kapakanan o para sa kapakanan ng 10 matuwid, hindi ko lilipulin. Di ba? So, ang problema lang, walang 10. Di ba? Eventually, 4 lang sila na nakalabas, yung asawa niya, yung dalawa niyang anak na babae, tapos yung asawa niya ay ano pa, nadisgrasya kasi ito ay ano naging asin. Yun yung nangyari sa kanya. At titingnan natin kung ano ang mga symbolism nito at siyempre realidad yun pero may symbolism ba siya. So, at natuloy nga nalipulin yung Sodoma at Gomorrah, 'di ba? So, at alam na natin 'yan at maraming mga pagkakataon sa Gospels or even sa Old Testament sa mga prophets na ginagamit yung Sodoma at Gomorrah to equate ito, gawin itong parang symbolism ng judgment na paparating mula kay God o kaya naman yung judgment na ginagawa ni God sa mga panahon, mga tao at mga lugar sa Old Testament. And then eventually ginamit ito ni Jesus na bago dumating yung hukom o kaya naman bago dumating yung anak ng tao magiging parang Sodoma at Gomorrah ang sanglibutan. 2 Peter 2 verse 7 to 8, pero hindi Sodoma at Gomorrah yung pinag-uusapan natin. Yung katwiran ni Lot, di ba? Uh, bakit siya nakaligtas? Ano bang ibig sabihin ng matuwid? Okay, ngunit iniligtas ng Diyos ang matuwid na si Lot, so tinawag siyang matuwid at iniligtas siya ng Diyos. Okay? Isang taong lubhang nabagabag dahil sa makakalay na pamumuhay ng masasama noon. Naghirap ang kalooban ng taong ito dahil sa kasamaang araw-araw niyang nasaksihan at napakinggan habang siya'y
nakatira doon. Dito bubusisiin natin at pupuntahan natin 'yon, yung sumunod na chapter sa chapter 18 ng Genesis. Kung anong nangyari, 'di ba? Sa lugar ni Lot. Pero mag-aano lang tayo, magpa-fast forward lang tayo at tiningnan natin itong Second Peter. Tinawag ng Diyos na, iniligtas ng Diyos at ang matuwid na si Lot. Okay, so paano siya naging matuwid? Dahil ba wala siyang kasalanan? Obviously, lahat ng tao ay nagkasala. 'Di ba? So, hindi siya, walang perfection, walang moral perfection yung matuwid na si Lot. Kasi kung hindi, kung meron siyang moral perfection, ibig sabihin kahit kailan hindi siya nagkasala at siya ay perpekto sa paglalakad, sa pag-uugali, sa isip, sa gawa, ibig sabihin, ano siya, kakaiba siya kasi parang si Jesus na rin siya, 'di ba? Mayroon siyang ganung perfect righteousness. Pero bakit siya naging matuwid? Titingnan muna natin. Ano ang kanyang mga katangian? Ano ang katangian ng isang taong matuwid sa paningin ng God na karapat-dapat iligtas? At naligtas ba siya dahil sa kanyang katuwiran? Nakita natin na maliligtas siya dahil mayroong namagitan sa kanya at ang namagitan sa kanya ay si Abraham. 'Di ba? Siya yung namagitan. Siya yung nakiusap. So on behalf of Abraham, 'di ba? Hindi talaga si Lot, kundi si Abraham. At palaging ganito yung makikita nating proseso ng pagliligtas ng Panginoon. Meron palaging namamagitan para sa kaligtasan. At eventually, nagtuturo yun kay Jesus. Siya yung ating tagapamagitan. Yung Holy Spirit, siya yung ating tagapamagitan. 'Di ba? Na ating ngayon, ating pinapakinabangan kung sakali. Si Lot din ay ganoon. Isa siyang matuwid, pero yung iba pang yung iba pang katangian ng isang matuwid na tao ay nababagabag siya eh. Dahil sa kanyang nakikita sa masasama. Hindi siya umaayon, hindi siya natutuwa, hindi siya nakikipagkompromiso. O kaya naman hindi siya nagiging manhid, 'di ba, sa kanyang nakikitang kasamaan sa kanyang kapaligiran. Naghirap ang kanyang kalooban, naghihirap yung kanyang kalooban araw-araw, 'di ba? Hindi siya yung nasasanay na lang basta at wala nang epekto sa kanya yung nakikita niya, yung naririnig niya. Matuwid yung tao kapag ganoon sa Diyos, 'di ba? Meron siyang ganitong puso. 'Di ba na nakakabagabag sa kanya yung kanyang nakikitang kasamaan. Naghihirap yung kanyang kalooban dahil sa kanyang naririnig at kanyang nasasaksihan araw-araw, 'di ba? Habang siya ay nakatira kasama ng mga masasama. Ang matuwid ay ganito yung kanyang puso. Sa Luke 17 verses 32 to 33, merong binanggit si Jesus Christ at tungkol sa mga huling araw at binanggit niya yung tungkol sa asawa ni Lot. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Okay, so kasi sikat si Lot pero mas sikat yung asawa niya. Kasi sa mahigit 140, 150 na mga babae sa Bible, bakit ang sinasabi ni Jesus ay alalahanin itong babae na to? Bakit hindi si Eva? Bakit hindi si Sarah? Si Raquel, di ba? Bakit hindi itong mga babaeng ito? Kundi bakit si Lot? Di ba? At ang pinag-uusapan dito ng Panginoon ay yung tungkol sa kaligtasan. Nasa dulo ng mga araw bago siya dumating, kapag nakatira ka doon sa mga panahon na yan bago siya dumating, kasi at madaming mga mangyayari sa time na ito. Madaming mga magaganap na pwedeng hindi lang makapagpabigat, makapagpahirap sa atin, kundi pwede pang i-discarril yung ating paglalakad. At imbis na magpatuloy tayo ay pwede tayong bumalik. Um, at ito yung sinasabi niya, remember Lot's wife, 'di ba? At bakit mahalaga 'yon? Okay? Mamaya titingnan natin kung anong nangyari sa kanila doon. Pero sinabi din niya sa verse 33, sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So obviously, si Lot's wife, in contradiction kay Lot, 'di ba? Ay hindi na save. 'Di ba? Siya yung nasa kanya yung katangian ng mga tao hindi masisave. At tila baga ang nangyari sa kanya ay gusto niyang iligtas yung kanyang buhay. Pero hindi eh. Pinalabas na sila eh.
Maliligtas na siya, pero bakit isinudlong ng Panginoon itong verse 33 nung sinabi niyang alalahanin mo si yung asawa ni Lot. Na para bang yung asawa ni Lot ay gusto niyang iligtas yung kanyang sarili, hinangad niyang iligtas yung kanyang sarili, pero sa kanyang pagliligtas ng kanyang sarili ay hindi siya naligtas. Pero yung kabaliktaran naman nito, yung nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin. Hindi pinag-usapan natin ito nung nakaraan, di ba? Ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan or kaligtasan. Ano bang ginawa ng asawa ni Lot, di ba, sa kwento, dun sa narrative? So umpisahan natin. So pumunta yung dalawang angel, 'di ba, eventually sa lugar ng Sodoma at sa chapter 19 na ng Genesis. Kung nakita nila, nakita sila ng ano ng lalaking matuwid na si Lot. Kung maaari po, dumaan muna kayo sa bahay ko para makapaghugas kayo ng mga paa. Dito na po kayo matulog ngayong gabi. At bukas na lang kayo ng umaga magpatuloy sa paglalakbay ninyo. So, ganito yung kanyang puso, 'di ba? Hindi lamang siya nahihirapan, hindi lang siya nabibigatan, 'di ba, sa mga masasamang nakikita niya at naririnig niya. Meron siyang pagtuturing, meron siyang concern sa mga strangers. Meron siyang concern lalong-lalo na kasi alam niya kung ano yung kanilalagyan nila eh. Alam niya kung ano yung kalagayan ng Sodoma at Gomorrah, masama yung Sodoma at Gomorrah, 'di ba? At nandito yung mga strangers, pagpasok pa lang nandun siya sa gate. Hindi lamang nandun siya sa gate para paalalahanan yung mga pumapasok, 'di ba, na mga lalo na yung mga foreigners, dayuhan. Pero sabi nila ang mga taong nasa gate, sila yung mga elders. Okay, parang sila yung council ng community. Konseho sila. Sila yung pwede mong puntahan doon para humingi ka ng advice. Sila yung pwede mong puntahan doon at mag-inquire ka, 'di ba? Kasi sila yung nakakaalam sa sa community. At kaya siya nandoon, si Lot. Pero siya din yung nakakakilala kung sino yung dayuhan at kung sino yung taga doon. Kasi elder nga siya doon eh. Kaya nung nakita niya itong mga dumating, hindi niya alam na sila ay angels. 'Di ba? Kasi mga tao sila eh. Mga lalaki sila yung hitsura nila eh. Basta nagdalang habag siya kasi alam niya yung lugar nila. At alam niya yung kinalalagyan ng mga taong to. Tagmamadali, inimbitahan niya sila sa bahay nila. 'Di ba? Yung paghuhugas ng paa ay invitation yan sa bahay. Na ikaw ay hindi lamang respetadong bisita, kundi ikaw ay tinatanggap na bisita. At sabi niya, matulog na kayo dito ngayong gabi. Kasi alam niya kung ano yung danger ng kanyang lugar. So, pumasok sila doon, okay? Pinagluto pa, etc. yung ginawa niya. Talagang inistima niya sila. Nang mahihiga na sila, verses 4 to 5, para matulog, sabi niya, dumating ang lahat ng bata at matatandang lalaki. Okay, take note ha, walang babae na dumating. Lahat ng bata at matatandang lalaki ng Sodom. Napakarami nito. I-picture mo sa isip mo. Kahit na sabihin mo na lang na maliit na bayan lang yung Sodom, composed of 100 families, for example. Malaki na yun nung panahon na to. Pero madami pa rin ito na pumunta. Lalaking bata, lalaking matatanda. Pero hindi lamang bata yung ibig sabihin niyan. Pwede din ang ibig sabihin niyan ay kabataan. Ibig sabihin, mga ano na sila, youth, di ba? At mga adults ng mga lalaki na taga doon. Pinaligiran nila yung bahay ni Lot, tinawag nila si Lot at tinanong, nasaan na ang mga panauhin mong lalaki na dumating ngayong gabi? Palabasin mo sila rito dahil gusto namin silang sipingan. Gusto nilang magkaroon ng sexual encounter sa kanila. Okay? So, yan yung kanyang yan yung kanilang sinabi kay Lot. At mga lalaki sila, 'di ba? Tapos sabi nila, "Nasaan yung panauhin mong mga lalaki?" 'Di ba? Bakit ang gusto mong sipingan, lalaki ka ay lalaki din. Kasi nga sikat yung lugar nila ng homosexuality, yung Sodom at Gomorrah. Yung word na sodomite o sodomy galing diyan sa word na Sodom. Galing dito sa word na 'yan. Yung yung um, yung ganung uri ng ng mga activities, 'di ba, na ginagawa ng mga homosexuals, 'di ba? At yun yung sabi nila. So, ang dami ninyo, 'di ba? Dadalawa lang yung pumasok diyan sa bahay, tapos ang dami-dami yung pupunta. Anong gagawin niyo? Hindi lang sila
sobrang immoral na kasi lahat sila, eh. 'Di ba, alam ng lahat na sila ay ganoon. At kapag may dayuhan wala silang pakialam, 'di ba? Kasi para mag-gratify nila yung kanilang kagustuhan, hindi ito bibihirang nangyayari kundi ito yung palaging nangyayari, tila baga, 'di ba? At lahat ay pupunta doon, 'di ba? Rape ito, kung sakali. Ito yung gagawin nila, 'di ba? At yun yung dahilan kung bakit yun yung sinabi ni Lot. Kasi nga siya ay matuwid, 'di ba? Iaadya niya, gagawin niyang i-avoid ma-avoid ng mga tao yung masama at hindi mabuti. Ayaw niyang mamiligro. Kapag matuwid ka, ayaw mong mamiligro yung tao. Gusto mo siyang maging safe at protected, ligtas. 'Di ba? At ito yung gusto ni Lot, kaya siya matuwid, na iligtas sila. So, sa Ezekiel 16 verses 49 to 50, mayroon lang paglilinaw na gagawin tayo dito. Kasi madalas kapag pinag-usapan yung Sodom at Gomorrah, ay homosexuality or sexual immorality, yun yung problema nila, di ba? Kaya lang, meron palaging nagbabanggit na mukhang hindi yon sa verse 49. Ang kasalanan ng kapatid mong Sodom ay pagmamataas, pride. Yun yung kasalanan ng Sodom. Siya at ang mga anak niyang babae ay sagana sa pagkain at maunlad ang buhay, pero hindi siya tumulong sa mahihirap at mga nangangailangan. So, ito yung palaging ginagamit ng mga nasa LGBTQ community, na ang problema ng Sodom hindi siya homosexuality, at kino-quote nila yung Ezekiel 16 verse 49 kasi pride daw yun. Okay? So, sa paano yun? Yung Pride Parade, ano yung problema dun sa Pride Parade kung gano'n, di ba? So, yun yung sinasabi nila, mayroon silang pride dun sa kanilang gender o kaya dun sa sexuality na meron sila, 'di ba? Pero kahit sabihin mong pride 'yon, problema pa rin 'yon kasi yun yung tawag mo sa community mo, 'di ba? Pride community. Kaya lang ito yung punto. Nung sinasabi ito ng God sa pamamagitan ni Ezekiel, okay, sa Israel at saka sa Judah, ay meron silang problema na katulad ng Sodom kasi i-judge sila ni God, eh. Mapagmataas hindi lamang yung Sodom, kahit sila. Okay? Pero 'wag nating kalilimutan nung nagbigay ng babala si Jesus sa Luke, sa Mark, sa Matthew, 'di ba, tungkol sa kanyang pagdating muli. At bago siya dumating sa mga huling araw, sabi niya magiging parang Sodoma ang sanglibutan. At makikita mo doon, sinasabi niya na mayroong life as usual, 'di ba? Merong pagbibili, merong pagbebenta, merong pag-aasawa, etc. Parang life as usual, 'di ba? Sagana sila. Ito yung sinasabi, maunlad. Kasi yun yung Sodoma at Gomorrah. Okay? Dahil sa kanyang kasaganaan at kaunlaran, sa palagay niya wala na siyang pangangailangan. At hangga't meron siya, hangga't masagana siya, hangga't maunlad siya, ay wala siyang problema sa palagay niya. Pero yung isa pang problema ng Sodoma ay wala siyang pakialam sa need ng iba. Wala siyang pakialam sa welfare. Hindi siya concerned sa kapakanan ng iba. Hindi niya sinasaalang-alang yun. Pero hanggang dun lang ba yung problema niya? Nasaan na yung homosexuality? Pero kapag itutuloy mo sa verse 50 sa dulo, sabi niya, sa pagmamataas nila, gumawa sila ng kasuklam-suklam sa paningin ko. Kaya pinarusahan ko sila katulad ng nakita mo. 'Di ba? So, yung kasuklam-suklam na yon ay nakapaloob na doon yung sexual immorality at saka homosexuality na problema nila. Kasi tinawag na abomination yung homosexuality sa scriptures. Parang idolatry siya. Kaya nga ganito yung nangyari sa bisita ni Lot. Gusto nilang sipingan siya, 'di ba? Wala silang pakialam dahil sa kanilang pride. Wala silang pakialam kung sino ka pa man, 'di ba? Basta mairaos namin yung gusto namin. Meron silang ganitong uri ng abomination na ginagawa o kasuklam-suklam, sabi diyan sa verse 50. Gumawa sila ng kasuklam-suklam at sila ay pinarusahan, sabi ng Panginoon, 'di ba? Katulad ng alam ng Israel. So, kaya sila pinarusahan. Hindi lamang ang kasalanan nila ay pride, kundi sa kanilang pagmamataas ay gumawa sila ng kasuklam-suklam. Kasi sa palagay nila,
walang God na pwedeng makialam sa kanilang kagustuhan, 'di ba? Para bang um, 'yun yung sinasabi ng ibang mga tao ngayon, 'di ba? Hindi ako pwedeng questionin, hindi ako actually nilikha niya akong ganito eh. Hindi, wala siyang nililikhang ganyan sa isang banda, 'di ba? Ang nilikha niya ay lalaki at babae, wala nang dagdag doon kung sakali, 'di ba? So, kaya lang ang dami na ngayon, daan na mahigit yung tinatawag nilang gender, 'di ba? At ito ay pagmamataas dun sa God na gumawa sa atin. At sabi niya gumawa sila ng kasuklam-suklam at nakapaloob diyan yung sexual immorality at homosexuality. Sa Genesis 19 verse 8, bumalik tayo doon. Ngayon ang naisip nitong si Lot na matuwid, kasi ang dami nila dumating batang lalaki, matandang lalaki, kinakabog siguro nila yung pintuan, tapos yun, kinausap nila siya, ilabas mo yung mga bisita mo. Kasi kursunada namin sila. Para bang lahat na lang ng gusto niyo gagawin ninyo. So nakiusap si Lot. Eventually sabi ni Lot, kung gusto ninyo, verse 8, may dalawa akong anak na dalaga, ibibigay ko sila sa inyo at bahala na kayo kung anong gusto ninyong gawin sa kanila. Sobra namang heartless ni Lot. Kala ko ba matuwid tong tao na to? Di ba bakit mo bibigay yung anak mong dalaga pa naman, di ba, sa mga taong ito? Na hayok sa laman, di ba? Pero sabi niya, pero huwag ninyong galawin ang dalawang taong ito. Dahil mga bisita ko sila at dapat ko silang proteksyonan. Sa kanyang pagpoprotekta dun sa mga bisita niya, ay bakit parang ibibigay niya yung kanyang mga anak? 'Di ba kung sakali wala ba siyang pakialam? Siya din ba ay ano, naging sobrang bigay na din o kaya naman suko na siya sa kanilang kasamaan, 'di ba? At sige, ibigay ko na lang yung mga anak ko kung sakali. Huwag nating kalilimutan, babae yung mga anak niya. Yung mga dumating ay puro lalaki at pinuntahan yung mga dalawang bisitang lalaki din. Kasi nga meron silang homosexual na problema, di ba? So kapag ibibigay mo yung mga babae, hindi nila magugustuhan 'yan. Hindi dahil sa gusto niyang iparip yung kanyang mga anak. Hindi nila magugustuhan yun kasi ang intensyon ng mga lalaking ito ay lalaki din. At malamang ito yung alam ni Lot kung bakit. Kasi problema ito eh. Matuwid siya tapos bakit ibibigay niya yung mga anak niya? Or hindi kaya alam niya na hindi nila papatulan yung mga anak niya? Okay, kung sakali. Kaya niya nabanggit ito. Sa verses 12 to 13, excuse me, may upo po ako kasi malamig dito ngayon. So, gusto pa rin nila yung dalawang ano niya, bisita niya at nag-ano na, pinipersa nilang pumasok. Ang ginawa nung anghel, anghel na pala siya, 'di ba? Anghel na. So, sa kwento, hindi kilala ni Lot itong mga anghel na to na anghel sila. Kasi mga itsurang tao sila eh. Kinausap nila yung mga tao, pero wala silang pakialam. So, sinabi ng dalawang anghel kay Lot, kung may mga anak ka pa, o mga manugang na lalaki, o mga kamag-anak sa lungsod na ito, isama mo silang lahat at umalis kayo rito. Dahil lilipulin namin ang lungsod na ito, narinig ng Panginoon ang mga daing laban sa mga taong ito na puro kasamaan ang ginagawa. Kaya pinadala niya kami para lipulin ang lungsod na ito. So, sinabi na nila kung ano yung kanilang gagawin nung gabi na to. 'Di ba? Bakit sila nandoon? Pero bago sila manlipol, sabi niya, Lot, yung mga anak mo, manugang na lalaki, siguro mayroon na silang mga manugang o mamanuganging mga lalaki, o mga kamag-anak, ilabas mo na silang lahat. Isama mo silang lahat at umalis kayo rito. Iligtas mo sila. 'Di ba? Yun yung kanyang sinasabi sa kanila. Bakit? Kasi puno na yung salop para sa Sodoma. Kakalusin na siya, i-judge na siya. 'Di ba? So, maliligtas siya, matuwid siya eh. 'Di ba? Pero bakit, 'di ba ang usapan ni Abraham at ni God ay maliligtas kapag merong 10? So, kung bibilangin natin 'to, ikaw Lot, mga anak mo, siyempre yung asawa din niya, 'di ba? Yung mga manugang niya at mga kamag-anak, sigurado merong 10, 'di ba? Verse 14, kaya pinunta ni Lot ang mga magiging manugang niyang lalaki at sinabi, magmadali kayong umalis dito dahil lilipulin na ng Panginoon ang lungsod na ito. Pero hindi sila naniwala dahil akala nila nagbibiro lang si Lot. Ang matuwid na tao, siseryosohin niya yung mensahe. Hindi yung, ha, sandali, paliwanag mo nga kung bakit.
Sandali, sino ka ba? Hindi siya nagpatumpik-tumpik, 'di ba? So, pinuntahan niya kaagad yung mga tao. Sinabi na kaagad yung mensahe. Okay? At nasabi niya, magmadali kayo, umalis kasi i-judge na ni God yung lungsod na ito. Siniseryoso niya yung mensahe ng judgment. Walang sino mang taong matuwid na nagnanais ng kaligtasan na hindi niya siniseryoso yung mensahe ng judgment o paghatol. Maliligtas actually yung isang tao kapag siseryosohin niya yung kabaliktaran ng kaligtasan, which is kahatulan. Di ba? Yung mensahe. Kaya nga kapag uh, puro goody-goody lang yung ating mensahe, feel good, motivational, inspirational, pero wala yung merong judgment, galit yung God. Lilipulin niya tayo, di ba? Hindi magsasalita, mangungusap ang kaligtasan sa mga tao kapag hindi nila nakikilala yung ganyan. Walang walang pagmamadali. Naaalis tayo dun sa kalagayan natin o aalis yung isang tao sa kalagayan niya na ano siya, nasa paghahatol ng Panginoon kapag hindi niya naiintindihan yung paghatol. Hindi siya aalis at hindi siya maliligtas. Walang pinagkaiba kapag ninalakasan ko yung boses ko, mas umuubo ko. Walang pinagkaiba sa kalagayan natin ngayon. Hindi hindi masyadong siniseryoso, hindi na para bang nagpapatawa tayo. Kapag sasabihin natin yung tungkol sa kaligtasan at kahatulan, tungkol sa impyerno at paghatol ng God, wala, hindi ka nila siseryosohin. Na parang nagbibiro ka, na parang biro-biro lang yung mga bagay na to. Di ba? Sobrang manhid nila sa kanilang kasamaan, minanhid na sila ng kasamaan para hindi na tumalab sa kanila yung mensahe ng katwiran at kaligtasan. Pero si Lot may talab. Pinuntahan niya kaagad sila. Sino yung pwede mong puntahan na malapit sa'yo to tell them about the judgment of God para lang matanggap nila yung salvation of God? Verse 15, nang magbubukang liwayway na, pinagmadali si Lot ng mga anghel na umalis sa lungsod. Anong ginagawa mo? Gabi siya nagsimulang mag-witness, mag-preach, mag-evangelize. Mag-uumaga na, nandun pa rin sila. So, sabi na ng mga angel sa kanila, umalis na kayo. Bilisan mo, dalhin mo ang asawa mo at ang dalawang mong anak kasi hindi na nakikinig yung kapitbahay mo, yung mga manugang mo, hindi na sila nakikinig, pati yung mga kamag-anak mo, hindi sila nakikinig. Yung pamilya mo na lang, iligtas mo sila. Okay? At umalis kayo agad. Parang ang tagal kasi gabi pa nila inutusan si Lot, 'di ba? Umabot na sila ng bukang liwayway. Ano bang ginagawa ni Lot? Siguro sinusubukan niyang i-convincein sila, sinusubukan niyang encourage sila, pero to no effect. At kinakailangang mangyari yung sinabi ni God. Hindi pwedeng sandali lang Lord, kasi baka mamaya hindi pa, wala pa sa panahon itong tao na to. Baka kinakailangan pang paliwanagan o kaya kinakailangan may mangyari pa sa kanya. No, hindi. Hindi hihintayin ni Lord tayo para yung kanyang kalooban ay mangyari, 'di ba? Kapag dumating na 'yan, dadating na 'yan. Wala na tayong magagawa. Umalis tayo kaagad sa kalagayan na pwede tayong i-judge si God. Dahil baka sabi niya, madamay kayo kapag nilipol na ang lungsod na ito dahil sobrang sama ng mga tao rito. Di ba ito yung sinasabi ni Abraham kanina? Madadamay ba? Idadamay mo yung matuwid? Di ba kasama ng mga masasama? Ganun ka ba na tagahatol? Hindi. Kaya nga ayaw niyang madamay sila. Ito yung kalooban ni God na dinadala nitong mga mensaherong ito. Angels. Verse 16 to 17. Hindi pa sana aalis si Lot. Hindi pa rin siya makumbinsi. Malis na kayo. Magbubukang liwayway na. Pero dahil naaawa ang Panginoon sa kanila, hinawakan sila ng mga anghel sa kamay at dinala palabas ng lungsod. Na ipipicture mo, pinilit na siya na ilabas. Lumabas na kayo. Na nasa labas na sila ng lungsod, sinabi ng Panginoon, tumakbo kayo. Kayong lilingon, wag kayong lilingon o hihinto. Sa kahit saan dito sa kapatagan, tumakbo kayo papunta sa bundok para hindi kayo mamatay. So ito yung sinabi sa kanya, hindi na ang nakikipag-usap sa kanila dito, hindi na lang mga anghel. Si God nakikipag-usap na sa kanila. Ayaw mong umalis pa rin? Siguro naaawa siya sa kamag-anak niya, di ba? Naawa siya sa mga kakilala niya. Hindi sila naniniwala eh. At kapag merong hindi naniniwala na madami,
Kapag first time kasi maano mo, maintindihan mo yung kaligtasan, excited ka na sabihin sa kanila, eh. Pero kapagka nag-reject yung una, nag-reject yung pangalawa, nag-reject yung pangatlo, lahat nagre-reject, eventually iisipin mo na rin kung tama ba 'tong sinasabi ko, tama ba 'tong pinaniniwalaan ko? Hindi ka na rin magiging katulad ka na rin nila, nandun ka pa rin, hindi ka pa rin umaalis, 'di ba? Sa kalagayan na meron sila. Minsan yun yung gagawin sa atin nung, rejection ng mga tao. Tayo na din ay maano, magke-question, 'di ba, tungkol sa ating at ayaw na rin nating gawin kung ano yung sinasabi ng Panginoon kung sakali. So sabi ng Panginoon, "Tumakbo kayo, huwag kayong lilingon, don't look back, don't stop." Tumakbo kayo sa bundok. At, actually sabi dito ni Lot paglabas sila ng bayan, "Lord, kung pupunta pa kami sa bundok, hindi na ko na kaya, puwede bang dun na lang sa pinakamalapit na bayan?" Pumunta sila sa Suwar, dun sila ililigtas. At sabi ng mga angel sa kanya at ng Panginoon, "O sige, punta kayo dun, hindi namin uumpisan yung paglipo ng hindi kayo nakakarating sa bayan." Okay? Verse 26, lumingin yung asawa ni Lot. So sabi niya, "Yung asawa mo, dalhin mo, yung mga anak mo, umalis na kayo." Ito yung sinasabi ni Jesus kanina sa Luke 17, lumingon yung asawa ni Lot. Ah, sabi niya, "Remember Lot's wife," at naging haliging asin siya, 'di ba? Lumingon lang ba siya, yung asawa ni Lot? 'Di ba ang sinasabi ni Lord sa kanya, "Tumakbo kayo, huwag kayong lilingon," tama, 'di ba? O hihinto. Bakit siya naging asin, yung asawa ni Lot? Kasi hindi lamang siya lumingon, nung paglingon niya huminto siya. Bakit siya lumingon? Kasi yung kanyang ano, yung kanyang, iniiwan, nandun yung kanyang kabuhayan, nandun yung kanyang relationship, nandun yung kanyang nandun yung pamilyar, nandun yung madali, nandun yung kakilala, yung kilala, nandun lahat. Yung nakasanayan niya at ayaw niyang iwan. Hindi lamang siya lumingon, hindi lamang siya nag-look back, she lingered, okey? Siya ay nanatili. Kaya nga siya naging asin, eh. Paglingon niya, yung ano, yung ano, yung kanyang iniiwan na ija-judge ng Panginoon ay gusto niyang balikan sa heart niya. Kasi yun yung sinasabi ni God, 'di ba? Huwag kayong hihinto. Hindi lamang siya lumingin, huminto siya. Huminto siya at nag-linger siya. Hindi lamang siya huminto ng ilang ilang sandali, hindi na siya bumaling pa ulit dun sa direksyon na sinabi ni God na puntahan nila. Gusto niya ulit bumalik. Sinabi ni God na ija-judge, yun yung gusto niyang puntahan, yun yung kanyang gustong balikan, 'di ba? Kasi yun yung pamilyar, kasi yun yung madali, kasi yun yung kanyang nakasanayan, 'di ba? Yun yung ano, yun yung kalagayan ni Lot, yung asawa ni Lot, kung bakit siya naging asin. Natabunan na siya ng sulfur, 'di ba, na, tila ba galing sa itaas o kaya galing sa ilalim ng lupa. So, hindi pa sila nakakaalis, sabi ni God, "Wag tumakbo na kayo, huwag kayong lilingon, huwag kayong hihinto." Yung asawa niya lumingin at huminto. Bakit siya naging asin? 'Di ba palaging ang asin sa Bible ay ano, positibo yung ibig sabihin. Sa Numbers ito ay, nag-ano, re-refer sa isang covenant, 'di ba? Tayo ay under covenant. Kaya nga lahat ng hain ay aasinan, sabi niya, 'di ba? Um, Nagbibigay ito ng ano, ng kasiriwaan, of freshness. Kanyang sinisira yung kabulukan, 'di ba? Hmm, at ito ay nagpapatungkol sa sa scriptures sa New Testament, lalong-lalo na nagpapatungkol ito sa mga believers at followers ni Jesus, 'di ba? Pero bakit asin? Merong isang, kuwento sa Judges na na ano, na kinurse yung isang isang ano dun, isang isang, bukid o taniman sa pamamagitan ng paglalagay ng asin sa lupa. So, yung tanim lahat ay namatay. So, hindi lamang ang asin ay, tungkol sa,
covenant, tungkol sa healing kung sakali, or tungkol sa ano, protection, or tungkol sa health. Hindi lamang 'yon. Hindi pwede rin siya maging cursed. Kasi papatayin niya yung ano, yung kapag binuhusan mo ng asin yung lupa, inihalo mo siya sa lupa at madaming asin yan, mamamatay yung itatanim mo doon o yung nakatanim doon. At gano'n yung nangyari sa kanya, 'di ba? Imbes na maliligtas siya, nagiging ano siya, simbolo siya ng kamatayan o cursed sa isang banda. Dahil bakit? Hindi lamang dahil hindi siya tumakbo, hindi lamang dahil lumingon siya, hindi. Yung sinabi ng God, hindi niya ginawa, hindi niya ginawa. Verses 20-22, "Nakita niyo po ba ang maliit na bayang iyon sa unahan? Tiyak na mararating ko po yun dahil malapit lang," sabi ni Lot. "Doon pwede kami pumunta, wag sa bundok. Doon na lang ako pupunta," sabi niya, "sa maliit na bayang yun para maligtas ako." Sumagot ang Panginoon, "Oh, payag ako sa kahilingan mo. Hindi ko lilipulin ang bayan na yun. Sige, tumakbo ka roon dahil wala pa akong gagawin hangga't hindi pa kayo nakakarating doon." Nandito yung habag ng Panginoon, yung grace ni Lord. Sige, matanda na siguro si Lot, di ba? Ngayon punta ka sa bayan na yun. At kahit yung bayan na yun ay hindi malilipol, kahit malapit siya dun sa Sodoma at Gomorrah. Why? Kasi yun yung pinuntahan ni Lot. Kaya ko nga sinasabing yung katwiran o righteousness o pag-aaring ganap ng Panginoon ay kaligtasan, 'di ba? Yung dadalhin niya sa tao. Pero kapag yung tao ay nandun sa isang lugar, pati yung mga taong yung na nasa paligid niya pwedeng napipreserve sila. Pwedeng sila din ay nagiging safe at napoproteksyonan dahil sa kanya. 'Di ba? Yun yung gagawin niya sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa nananampalataya at sumusunod sa Panginoon dahil tayo ay nandun. Hindi nangangahulugan na ligtas sila, 'di ba, na hindi sila pupunta sa impyerno kung sila ay makasalanan. Hindi yun yung ibig sabihin ng safety o kaya protection nila. Safe at protected sila um, sa natural na paraan at ibibless sila sa natural na paraan dahil sa presensya ng isang taong matuwid na katulad ni Lot. So, alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Iba yun yung sinabi ni Jesus Christ. Bakit siya tumingin? Bakit siya lumingon? Bakit siya huminto? Kasi may mga importante dun sa kanyang iniiwan na hahatulan ng Panginoon. At isang araw, lahat ng pinapahalagahan natin, iiwan natin. Di ba? Kahit yung kamatayan, iiwan natin lahat ng meron tayo. Pero kapag dumating yung Panginoon, iiwan natin lahat. Kaya paano kapag hindi mo 'to maiwan-iwan ngayon? Paano kapagka hindi mo makita yung kahalagahan ng kaligtasan mo, hindi mo makita yung kahalagahan ng Diyos mo, 'di ba? At yung pagsunod mo sa Kanya. Ayaw mong mag-sacrifice katulad ng pinag-usapan natin nung nakaraan. Alalahanin mo yung asawa ni Lot. Kasi hinangad niyang maligtas ang kanyang buhay, inalagaan niya yung kanyang buhay, nakapokus lang siya dun sa buhay niya, sa natural at nawala yung buhay niya. Bakit? Kasi hindi mo mapipreserve yung buhay mo sa pamamagitan ng gano'n, kundi magiging eternal yung buhay mo kapag inialay mo sa Kanya yung buhay mo. Sa pagsunod, okay, at sa katapatan mo sa Kanyang kalooban. Yung pagsunod natin sa Panginoon ay pag-alay natin ng buhay natin sa Kanya. Na kahit ano yung mangyari katulad ng dinidiscuss natin nung nakaraan, 'di ba? So, yung asawa ni Lot ay simbolo siya ng mga tao na hindi yun yung kanilang ah, kagustuhan. Ayaw nilang ialay yung kanilang buhay sa pagsunod sa Panginoon. Ano na yung naialay mo sa Panginoon sa buhay na meron ka? 'Di ba? Ano na yung kakayahan mo na naibigay mo sa kanya, ipinagamit mo sa kanya? Ano na yung treasures na meron ka na ipinagamit mo sa kanya? Ilang oras na yung naipagamit mo sa kanya kung sakali, 'di ba? Anong anong ano at gaano kahaba yung oras na binibigay mo sa kanya, sa prayers mo, sa pagbabasa ng Biblia, sa paggawa mo ng kanyang kalooban. Naalay mo ba yung buhay mo talaga sa kanya na para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang kalooban, 'di ba?
tayo ba ay ganito sa pamumuhay natin, alalahanin mo yung asawa ni Lot. Kasi baka yung iniimbot natin o pinag-ano natin, ah, pinagpupukusan natin ng mga meron tayo ng buhay natin ay yun yung gustong balikan ng asawa ni Lot. Imbis ang blessing yung kanyang tanggapin ay cursed yung tinanggap niya. So, yan yung righteousness, man's bargaining chip to avoid judgment, di ba? Yung katwiran na meron si Lot. Yun yung katwiran na ayaw niya ng kasamaan, nababagabag siya, di ba? Kapag nakakarinig siya ng ganito, nakakita siya ng ganyan. Hindi siya nakikiayon, hindi siya nakikipagkompromiso. At mayroon siyang pagsunod. Meron siyang evangelistic na puso. Diba na kapag sinabi ng Panginoon, gawin mo to, sabihin mo yung mga tao itong tungkol sa kaligtasan, sasabihin niya kaagad. Kahit this oras ng gabi. Di ba? Yun yung gagawin ng isang taong matuwid. Katulad ni Lot. Di ba? Pero higit sa lahat, mas gugustuhin niya yung kaligtasan, okay? At pagsunod sa Panginoon kaysa sa ano pa mang bagay sa sanglibutan. Hindi dahil sa gusto niyang iwan na kaagad, kundi kapag dumating yung pagkakataon na uh, tayo ay mapupunta, maharap sa pagpili, anong pipiliin natin? Pwede mo bang sabihin, hindi mangyayari sa akin yan? Baka maintindihan naman ng Panginoon. Hindi niya maintindihan yon. Magiging asawa ka ni Lot. Sa Isaiah 64 verse 6, meron ba tayong katwiran? Kasi ating usisain, anong katwiran nito para magkaroon tayo ng katwiran na ganito? Kaming lahat ay naging parang maruming bagay, sabi niya dito. At ang lahat ng aming mabubuting gawain parang maruming basahan. Okay, so ang ibig sabihin ng maruming basahan dyan ay yung napkin na ginagamit ng mga babae, di ba, sa kanilang menstruation. Lahat ng mabuting bagay, yung lahat ng katwiran ng mga tao, labas sa sinasabing katwiran ng God ay maruming bagay, di ba? So, lahat ng meron tayo ay ano na siya, may bahid kung sakali dahil sa kasalanan na meron tayo. Wala tayong sariling katwiran. Hindi na natin may puproduce yung katwiran na ginugusto ng Panginoon sa pamamagitan ng mabubuting paggawa natin. Sa Hebrews 9 verse 14, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang spirito ay walang dungis na inandog niyang kanyang sarili sa Diyos upang linisin ang ating mga budi mula sa mga gawang patay upang tayo maglingkod sa Diyos na buhay. So, sabi niya, yung dugo ni Jesus, hindi lamang siya naglinis ng ating mga kasalanan, kundi yung budhi, yung konsensya natin, nililinis niya mula sa mga gawang patay. Ano tong mga dead works na to? Ito yung mga works na ginagawa natin na sa palagay natin ay matuwid. At dahil dito sa mga matutuwid na mga bagay na to ay tayo ay maliligtas. Hindi tayo maliligtas doon. Kasi lahat ng yan ay gawang patay. Parang basahan na marumi. Kasi hindi yun yung katwiran na ninanais ng Panginoon. Pero sabi niya, sa umpisa nito, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Kasi yung dugo ni Kristo, kanyang nililinis tayo, hindi lamang sa kasalanan natin, dungis yun, di ba? Dumi yun, kundi lahat ng mga pagmamalaki na ginagawa natin sa sarili natin, dahil sa palagay natin sa mga ginawa natin ay matatanggap tayo ng Panginoon. Lord, patawarin mo ko, di ba? Parang ganoon. Kasi pag pinatawad mo ko, Lord, hindi ko na uulitin. At maglilingkod ako sa iyo. Yung paglilingkod na yon, na para bang, dahil gagawin ko yun na, Lord, kaya patatawarin mo ako. Hindi, yung dugo ni Jesus. Yun yung sinasabi niya na nagtatanggal ng kasalanan natin. Kilalanin natin yon, di ba? Mapapansin mo, nandun yung Panginoon sa kalagitnaan ng bargaining discussion at conversation ni Abraham. Siya yung pumayag. O sige, kapag merong matuwid, walang matuwid. Pero kahit na yung tatlong matuwid, ililigtas pa rin niya yon. At hindi niya dadamay. Siya pa din yung nagdi-decide. Nandun yung Panginoon na kumikilos. Si Jesus, na bago siya magkatawang tao, nung time ni Maria, nandun na siya. At siya yung nagsasabi kung ano yung dapat gawin. At yun yung kanilang gagawin. At kapag ginawa mo yun, matuwid ka. Hindi dahil sa ano pa mang bagay na ginawa mo. Kasi hindi perfect yung morality ni Lot. Kaya sa tinawag na matuwid. Kundi perfect yung kanyang obedience at takot sa Panginoon kaya sa sumusunod.
kahit oras ng gabi. 2 Corinthians 5 verse 21, itinuring niyang nagkasala siya, itinuring ng Diyos na nagkasala si Jesus. Walang kasalanan si Jesus. Hindi siya namatay dahil sa sarili niyang kasalanan, pero namatay siya para sa kasalanan nating lahat. Pero ibinilang siyang makasalanan nung nasa krus. Kahit hindi siya nakaranas ng kasalanan, upang sa pamamagitan niya tayo ituring na matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil sa kanyang pagkuha ng kasalanan natin, pagkaranas ng kasalanan natin at pagtanggap ng paghatol ng Diyos sa kasalanan natin nung nasa cross siya, kaya pwede na tayong maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kinuha niya yung buhay nating makasalanan, walang katwiran, upang makita tayo ng God, ang kanyang Ama. Makita tayo dun sa buhay ni Jesus na walang dungis at matuwid. Siya yung ating katwiran. Wala tayong katwiran. Romans 3 verse 24. Subalit dahil sa kagandaang loob ng Diyos, sila ngayon ay itinuturing na matuwid sa pamamagitan ng pagpapalaya na ginawa ni Kristo Jesus. Yung freedom na binigay ni Jesus para sa atin, di ba, nung namatay siya sa krus, para kalagan tayo dun sa tila baga lugar ng bilangguan na kinalalagyan natin hindi tayo makalabas-labas. Dahil pinasok natin yung mga sarili natin doon. At ini-enjoy natin yung kalagayan natin na nandun. Hanggat sa ma-realize natin, sandali, nakakulong ako, wala akong freedom. Pero itinuring tayong matuwid. Saan? Dahil sa kalayaan na ibinigay sa atin ni Jesus sa krus. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog na makapapayapa sa kanyang galit dahil sa kasalanan. Galit si God sa kasalanan. Di ba? Pero hindi na tayo yung kinagalitan, hindi na tayo binuhusan ng galit niya. Siya, si Jesus. Inialay niya yung kanyang sarili bilang handog. Upang sa pamamagitan ng pananampalataya sa bisa ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan natin. Ginawa niya ito upang ipakita ang kanyang katarungan. Mamamatay yung taong nagkasala, sabi sa Romans 6 verse 23. Pero hindi na tayo mamamatay. Si Jesus yung namatay para sa atin. Para sa kasalanan natin. At ang katarungan ng Panginoon ay naabot. Naging makatarungan na ibigay sa atin yung kaligtasan ng kapatawaran. Hindi dahil sa sarili nating katwiran, dahil wala tayong katwiran, di ba? Makasalanan tayo, pero dahil sa katwiran ni Jesus, itinuring tayong matuwid. Pero hindi nangangahulugan na yung kanyang hinihingi, yung galit niya ay tinanggal na lang basta niya. Ibinaba na lang basta niya. Hindi. Kasi yung galit niya, binuhos niya kay Jesus. At naging justifiable na ibigay sa atin yung kaligtasan. Dahil merong nagbayad ng dapat nating pagbabayaran upang maging matuwid tayo sa Diyos. John 5 verse 24. So yun yung katwiran natin, si Jesus. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa salita ko at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, may buhay na walang hanggan. Hindi na siya daranas ng paghatol. So, nung dumating si Jesus, siya yung magiging katwiran natin. Di ba? Para tayo ay makapaglakad na tanggap. Inaring ganap, di ba? Tapos sabi niya, kapag nakinig tayo at sumampalataya tayo sa kanyang salita, sumampalataya tayo sa kanya, mayroon tayong kaligtasan. Wala tayong paghatol. Nalipat na tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay. Kasi hindi mo pwedeng paghiwalayin si Jesus sa kanyang salita. Actually, tinawag siyang berbo. Siya yung salita. Siya yung mensahe. Hindi lamang siya nagdala ng mensahe sa pamamagitan ng pagsasalita. Siya mismo yung mensahe. Siya yung God na nagkatawang tao upang yung tao sa kanyang kasalanan ay iligtas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Si Jesus yun. Di ba? Kaya nga mayroong pagsampalataya sa kanya at mayroong pagdinig at paniniwala sa kanyang mga sinasabi. Otherwise, wala tayong kaligtasan. So mananatili tayong mananampalataya saan? Hindi lamang na si Jesus yung Kristo, kundi sa pamamagitan ng pakikinig at pagsunod ng kanyang salita. Dahil hindi ka pwedeng nananampalataya na hindi ka nakikinig at sumusunod ng salita niya. Di ba? At ganito natin mapapanatili yung sarili natin sa kanyang katwiran. Sa chapter 12 verse 40, may hukom na hahatol, may judge na hahatol sa atin. Sa sino mang nagbabaliwala sa akin at hindi tumatanggap ng aking salita. So pag binaliwala mo si Jesus, hindi mo tinatanggap yung salita niya. Kapag hindi mo tinatanggap yung salita niya, binabaliwala mo siya at hahatulan ka isang araw. Di ba? Yung salita, yung hahatol sa kanya sa huling araw. Ang salitang sinabi ko. Pero hindi lamang salita yung hahatol. Paano hahatol yung salita? Si Jesus yung salita. Siya yung berbo.
'di ba? At kanyang kinakatawan yung kanyang salita. Hindi mo pwedeng sabihing mahal ko si Jesus tapos hindi mo naman mahal yung kanyang salita, 'di ba? Hindi mo pwedeng sabihing mahal ko yung salita ni Jesus pero hindi ko siya mahal. Hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Sa yung tatanggapin mo, susundin mo, paniniwalaan mo yung sinasabi niya dahil mahal mo siya. Kaya nga, ang salitang ito ang hahatol sa kanya sa huling araw. Kasi mahalaga sa pananatili natin sa kaligtasan at katwiran para sa kaligtasan, na hindi lamang tayo naniniwala kay Jesus, kundi sumusunod tayo. Pinapaniwalaan natin at tinatanggap natin yung kanyang mga salita. Sa Galatians 1 verse 6, nagtataka ako, di ba, sabi ni Pablo, bakit ganun na lamang kabilis ninyong tinalikuran ng Diyos? Bakit sila tumalikod sa Diyos? Paano sila tumalikod sa Diyos? Na tumawag sa kanila sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo o kaligtasan na ginawa ni Jesus. Tumanggap sila ng kaligtasan. Narinig nila yung mensahe ng Ebanghelyo. At sila ay bumaling kay God. Pero napakabilis silang tumalikod sa Diyos na binalingan nila. Bakit? Kayo'y bumaling agad sa ibang Ebanghelyo. Kapag ka naniniwala tayo ng iba na doktrina, naniniwala tayo ng iba na doktrina ng kaligtasan, tayo ay tumatalikod. Marami nagsasabi, paano tayo magbabackslide? O, mahirap mag-backslide. 'Di ba? Pero yung umpisa ng pagbabackslide ay, hindi na tayo naniniwala sa salita niya, hindi na tayo naniniwala sa kanyang paraan ng pagliligtas. Iba na yung paraan ng pagliligtas na pinaniniwalaan natin. Maliligtas tayo kapag magdadasal tayo kay Maria, maliligtas tayo kapag magdadasal tayo sa mga santo, maliligtas tayo kapag maniwala lang tayo, at kapag naniwala tayo kailanman, hindi na tayo mawawala sa kaligtasan, once saved, always saved. Yung mga ganito na mga paniniwala, 'di ba? Kapag babalingan natin 'yon, 'di ba? Kulang o kaya naman sobra. O kaya naman kabaliktaran ng sinasabi ng ebanghelyo. Sabi niya, kapag bumaling kayo dito, tumatalikod tayo sa Diyos. Kasi ang tumatanggap kay Jesus, ang nananampalataya kay Jesus, tumatanggap ng kanyang salita. Sa Hebrews 2 verse 1 to 2, kung gayoy dapat nating mas bigyang pansin ang mga bagay na narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ligtas na sila pero maliligaw tayo, sabi niya, kapag hindi tayo pupokus, magpatuloy na bigyang pansin yung mga narinig na natin dati o mga paniniwala o mga doctrines. Yun din yung sinasabi ni Jude chapter 1 verse 3, 'di ba? Na tayo makipaglabang masikap sa pananampalatayang dati nang ibinigay sa ah, mga banal. Napatunayang totoo ang mensaheng ito, yung salita. Ipinahayag ng mga anghel, sino mang lumabag dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Ipinahayag din nila ito yung kaligtasan kay Lot, kay Abraham. Di ba? Na sumunod kayo sa Panginoon. At nandun yung Panginoon, si Yahweh, si Adonai. Di ba? Nung time ni Abraham, nung time ni Lot, na nagbibigay ng instruction sa mga angels para iligtas o kaya naman hatulan yung mga taong ayaw sumunod. Maliligaw tayo kahit na save na tayo kung hindi tayo mananatili sa narinig natin o sa salita ng Panginoon. 2 Peter 2 verse 20 to 21. Paano ang backsliding? Kung ang mga nakatakas na sa karumihan ng sanglibutan dahil sa kanilang pagkilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling maakit at nagpadaig sa kasamaan. Bakit sila naakit at nadadaig ulit ng kasamaan? Naligtas na sila, nakilala na nila yung Panginoon. Bakit sila tumatalikod? Masahol pa sa dati ang kanilang kalagayan. Bakit? Mas mabuti pang hindi nila nalaman ang daan ng katwiran kaysa matapos nila itong makilala ay talikuran nila ang banal na utos na ibinigay sa kanila. Ang pagtalikod sa Panginoon ay pagtalikod sa kanyang mga salita. Maintindihan mo, malaman mo yung salita ng Panginoon kapag Kristiyano ka at magpatuloy mo siyang sundin. Umpisa sa doktrina niya ng kaligtasan at sa iba pa ang mga katuruan niya. Di ba? Yun yung pagbibigay, pag-aalay ng sarili natin sa Kanya. Kasi siya yung salita, siya yung berbo, si Jesus. At yung pangaral ng kanyang salita katulad ng binabanggit natin dati. Ang pagtalikod ay nalaman na natin yung katotohanan at tumalikod tayo dito sa katotohanan na ito, sa katwiran na ito, sa righteousness na sinasabi niya. Di ba? Dahil sa pagkakilala natin sa Panginoon. Ipangaral natin itong salita na ito. Ipangaral natin itong ebanghelyong ito. Huwag nating papalitan, huwag nating dadagdagan, huwag nating babawasan, huwag nating babaluktutin. Kasi magbibigay yun ng judgment. Magbibigay ng curse yun at hindi blessing at hindi kaligtasan. At manatili tayo dito. Huwag natin siyang kontrahin. Huwag natin siyang, kundi ihain natin yung mga sarili natin dito.
At meron tayong katwiran na magpapatuloy. At yun yung katwiran ng Panginoon yung tumawag sa atin. Righteousness, man's bargaining chip to avoid judgment. Ano yung man's bargaining chip? Ano yung kung sakali lang gagamitin natin para maligtas tayo at mawala tayo sa paghatol? Yung katwiran ni Jesus. At ang katwiran ni Jesus ay nasa kanyang salita. Hindi lamang nasa kanya bilang persona. Di ba? So, ang righteousness ay person, pero ganoon din yung salita ng Panginoon at katapatan natin sa Kanya at pagsunod natin sa Kanya. Remember, sabi ni Jesus, bakit mo ko tatawagin Panginoon? Hindi mo naman sinusunod yung mga bagay na sinasabi ko sa iyo. Diba? From the beginning ng ating kapanganakang muli, si Jesus Christ yung ating susundin. Hanggat sa pagpapatuloy natin sa pagsunod at paglilingkod at hanggat sa kamatayan, si Jesus nawa sa kanyang biyaya at awa yung ating susundin. Magandang gabi po ulit, mga kapatid, at God bless po sa ating lahat.